kaalyadong bansa ang Iraq, bagamat matagumpay nilang nahanap at nasira ang kanilang primary objective. Mama lang, B. At naging easy in action ang diktador na unang humabon sa kanila. Nowhere to be found ang presidente ng Iraq noon na si Saddam Yummy. Hussein. Kahit na patuloy ang pagtutugis noon kay Saddam, naging mailang ang pagkas ng Iraqi dictator sa kanyang pagtatago. Dahil dito, nilabel ng American military si Saddam bilang HVT-1 o High Value Target Number 1. At agad na hinilusan ang pinakamalaking manhunt sa modernong kasaysayan. Ngunit hindi lamang siya ang tinutugis ng US military bilang HVT-1, kabilang si Saddam sa 55 na most wanted people mula sa kanyang rehimen. Mula July hanggang December 2003, 12 mga raids ang isinagawa ng Joint Special Operations Command o JSOC na gumawa ng Amerika para hanapin at dalhin sa kulungan ang diktador. Ngunit sa dosenang mga raids na yun, walang niyahin ni Saddam ang kanyang nakita. Laging tila one step ahead ang diktador sa kanila mula sa mga tip at intelligence na kanilang nakakap. Tila mas mabilis ang lipad ng balita kay Saddam. Kaya bago pa nung parating ang US forces sa pintuan ng kanyang pinagtataguan, agad-agad itong nakakalikas at nakakahanap ng bagong lungga upang pagtaguan. Bukod sa mga raids, ang 600 mga operasyon rin ang inilusad upang tugisin ang 55 na HVTs o high value targets. Ngunit kahit na marami sa mga yun na nasa kote, tila loyal pa rin sa kanyang mga tao sa kanyang rehimen. At ni isa ay walang kumanta kung nasaan ang kanilang minamahal na diktador. Matapos ang 3 daat, na interrogations. Walang napisil na impormasyon ng JSOC. Dahil dito, lalong pinag-igting ang paghahanap kay Saddam. At dito lalong pinalakas ng JSOC ang kanilang secret weapon upang hanapin at tugisin si Saddam. At ito ay binansagang Task Force 121. Ang Task Force 121 ay isang Special Operations Task Force ng United States Department of Defense. Binubuo ito ng Delta Force, Army Ranger, SEAL Team 6, CIA Special Activities Division, US Air Force Combat Controllers, at iba pang sangay ng US military. Kung titingnan, ang Task Force 121 ay mala Avengers ng US Forces dahil pinagsama-samang pinakamalalakas, magagaling at malulupit na military power ang handang i-commit ng US para tugisin ang kanilang primary target na si Saddam Hussein. Ang kabuuan ng Task Force 121 ay may bilang na 1,500 na sundalo, sapat para masuportahan ng kanilang sariling operasyon. Itinalaga ang special na grupo na ito upang hulihin ng mga HVTs o high value targets na mabago-bago ng hideouts at walang iniiwang ebidensya o pattern kung saan sila pupunta sa susunod. Dahil sa next level intelligence, technology at military power, swak ang Task Force 121 para hanapin at kumprontahin ang anumang resistance na maaaring galing sa pinagtatabuan ng HVT-1 na si Saddam Hussein. July 22, 2003, habang nagsasagawa ng operasyon ng Task Force 121, ang mga anak ni Saddam na sina Uday at Qusay ay nasawi sa enkwentro. Naunang paputok ang grupo kung saan kasama ang 2 anak at bunga ng opensibang kanilang ginawa laban sa Task Force 121. Nasawi ang buo nilang grupo sa ngalan ng ipinagtatanggol nilang diktador. 5 buwan matapos ang tila cat and mouse na habulan ni Saddam Hussein at Task Force 121. Matapos ang daan-daang operasyon, interrogation at milyong-milyong dolyar na budget para ilunsad ang mga misyon. Isang mahalagang tip ang kanilang natanggap mula sa isang source na itinago nila sa code name na Fatman. Sa loob ng 2 linggo, 40 kamag-anak ni Saddam ang kanilang kinausap ng masinsinan at agresibo. Yan si na natanggap nila mula kay alias Fatman. Matapos ang masusi at meticulosong assessment ng mga natanggap nilang informasyon at intelligence reports mula sa Intelligence Support Authority ng United States at mga interrogation Yummy, sa be. Na-pinpoint na ng Task Force 121 ang pinagtataguan ni Saddam Hussein. At sa ikinagulat ng lahat, hindi naman pala sa malayo nagtatago ang diktador. Siya ay nakakublin sa isang maliit na barong-barong sa syudad kung saan siya mismo ay pinanganak sa maliit na bayan ng Tikrit. Matapos na makumpirma ang impormasyon, agad na binuo ang Operation Red Dawn. At sa kanilang briefing,
Pinaghanda ang may halos 1,500 na sundalo sa maaaring makakaharap na resistance mula sa nagtatagong diktador. Ayon sa isa sa mga leader ng Task Force 121 na si Colonel James Haiki, hindi mabilang ng mga helicopter, Humvees at high-powered na baril ang kanilang kargada noong sila ay tumutungo sa lokasyon ni Saddam. May makarating sa maliit na barong-barong, tumambad sa kanila ang kalat-kalat na damit, kumot, kama at ilang mga gamit sa bahay. Ilang mga canned foods din ang kanilang nakita at maliit na TV. Ngunit matapos nilang isweep ang area, walang ni isang bakas ni Saddam ang kanilang nakita. Ngunit hindi matanggap ni Colonel James Haiki na sayang lang ang tip na kanilang natanggap, kaya inutusan niya ang mga sundalo ng Task Force 121 na suriin muli ang area, pati na ang karatig lugar nito. At sa kanilang sorpresa, isang maliit na lagusan ang kanilang nakita, hindi kalayuan sa barong-barong ng kanilang target. Marahang na pinabalibutan ng mga sundalo ang butas dahil inaakala nila na doon manggagaling ang buong puwersa ng diktador. Bilang protocol, hahagisan sana ng isang sundalo ng granada ang butas. At ilang sandali bago pa maihagis ang granada, nagulat ang mga sundalo maski na si Colonel James Haiki sa kanilang nakita. Marahan na lumabas sa butas si Saddam Hussein na nakataas ang mga kamay at sinabi na I am Saddam Hussein, President of Iraq. I am ready to negotiate. Ang dating kilabot na Middle East dictator na kumitil ng libo-libong buhay ay mistulan ng isang ermitanyo ngayon na tumiklop at sumuko sa nakoy hinamon ng bansa. At matapos sa sumuko, sinecure ng Task Force 121 ang area. Walang ni isang putok ng baril ang kanilang narinig. Walang karahasan ang nangyari sa pagsuko ni Saddam. Isang MH-60K Black Hawk helicopter ang kumuha sa kanya mula Tikrit papuntang Baghdad. Ilan sa mga na-recover mula sa kanyang pinagtataguang butas ay isang Glock na baril, isang AK-47